Yo, what's up guys? Ako nga pala si Mr. Rio. Una sa lahat, congratulations sa mga kadides natin na pumunta ng rally sa Quirino Grandstand at sa lahat ng mga nag-rally sa buong mundo. Congratulations po sa inyong lahat. At sa ating lahat syempre. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta. Pinakita po natin ng totoong people power. Maraming salamat po sa inyo. At pag-usapan nga pala to si Jim Paredes, itong kupal na to. Alam mo, hindi ko nagustuhan yung unang-unang scene yung meron siyang binubuli na tao na supporter daw na taga Duterte's youth daw. Yun. Hindi maganda Boss Jim Hindi maganda, Boss Jim. Alam mo kung sa akin mo ginawa yun, ikalalagyan niyang mukha mo sa akin. Sa totoo lang. Hindi ko kayang bilangin na suntok na bibigay ko sa iyo pagka ginawa mo sa akin yun sa harapan ko. Pagka uwi ko pag umuwi sa akin mo gawin yan, subukan mo. May kalalagyan ng mukha mo sa akin, sa totoo lang. Kupal kang tatang ka, bugok ka. Kaya lang hindi po ako basta-basta naniniwala sa mga senaryo na ganito Kasi una sa lahat, Duterte supporter dapat nasa Quirino Grandstand. 'Di ba? Anong ginagawa ng 5 piraso o 6 na piraso ata to na supporter ko ni Duterte? Parang hindi ata kapanipaniwala no? Parang set up At saka ang talagang ka-DDS at mga tunay na mga Duterte supporters, merong isasagot sa kada sasabihin ng mga dilawan. Yan huwag niyo kalimutan. Meron tayong sagot palagi. Ako sagot ko kay Jim Paredes sa pakagad Sa totoo lang, nakakapikon. Ay nako, nakakapikon kay Jim Paredes. Noong ka pa nagtitimpi lang ako sa'yo ay nako, huwag kang papakita sa akin pag uwi ko at ano-anuhin mo ako. Ay nako, sapak agad naabutin mo sa akin. Sa totoo lang, mananapak po ako. Ha? Pinangungunahan na kita. Nanggaling ho ako sa mga taong, mga tinatawag nyong ordinaryong tao. Nanggaling po ako dyan. Kaya huwag mo asan Jim Paredes pag ay nako. Nakakapikon po talaga, di ba? Sa totoo lang, di ba? Nakakapang-init ang ulo, di ba? Ay nako. Sige guys, nakakapang-init talaga ng ulo. Nako. Pasalamat ka, alam ko na mag-live ngayon. Kung hindi, gawa na naman ako ng video. Sayang na naman ang oras ko. Kupal na Jim Paredes to. Sabihin nyo nga yung tatang na di na kayo laos na kasi kaya ganyan, no? Kaya ay nako. Pero dapat po imbestigahan yung 5 pirasong Duterte youth kunwari na nandun. Baka po kasi gawa-gawa lang nila yung eksena na yun. 'Di ba? Kaya huwag tayo masyadong maniwala kaagad. Dapat po i-check yung mga tao na yun, yung 5 pirasong tao na yun, kung talaga ba Duterte supporters yun. 'Di ba? Oh, talagang bastos. Kupal talaga. Kupal yan Jim Paredes na noon ka pa, ha? Noon ka pa. Tumahimik lang ako noon pero ngayon, ako, below the belt ka na. Kaya lang parang set up di ba? Isipin nyo guys sa EDSA, andun lahat ng media. Imagine niyo yun, lahat ng media yata nandun. Pati siguro international media nandun, no? Ang nasa Quirino Grandstand, yung mga supporter talaga ni Duterte. Di ba? Yung mga nag-live streaming sa Facebook, sa PTV. Maraming salamat sa PTV. Pero putang, ayoko magmura baka kasi maano na naman yung Facebook ko ako ang tigil Upaan ko yung Jim Paredes na yan Hindi maganda, below that, diba? Kahit sabihin mo na, na set up lang kunwari nila o gawa-gawa lang nila, hindi maganda Hindi maganda Parang sinadya talaga diba? Hindi maganda. Bastos talaga. Nako. Sabihin nyo sa kanya, sa nakakilala sa kanya, si Mr. Rio ka, pag uwi ko, sa akin niya ka mo anuhin yun. Nako, upa ko talaga siya. Mga 100 suntok, abutin na, ay nako. Ganito pala pag walang script, nakakapikon, para ako si President Duterte gusto kong ina. So yun po guys, okay, doon makapag-relax nakapang-initan talaga ng ulo. Kaya na ko pag gusto gumawa ng video, kaya lang maraming tayo sa shop
Ha? Buti na lang wastang sala eh, ha? Kaya nagawa ko ng video, gusto kong ilabas, gusto kong isigaw ang galit ko eh. Gusto ko suntukin yung cellphone ko eh. Punyemis na ano na yan, na Jim Paredes na yan. Hindi, below the belt talaga. Oo nga, ninakaw pa yung banner, di ba? Ibalik ko daw yung banner, kaya lang tingin ko, alam nyo talaga guys, parang set up talaga eh. Hindi ako naniniwala eh. Wala sigurong bobong Duterte supporters na napupunta ng EDSA Shrine dahil alam nila mangyayari dahil magkakagulo talaga yun. Di ba? Sa alimang piraso lang sila, siguro 6 o 7. Mga naaganon pa lahat. Sabay nung kinakausap ni Jim Paredes, walang masagot. Anong klaseng ka-DDS yun? Di ba? Ang mga Duterte supporters, kada salita na bibitawan ng mga dilawan merong isasagot. Yan ho yung wag yung kalimutan. Ako sa audio kay Jim Paredes, sapak ka agad pag sa akin yung ginawa yun. Wala nang usap-usap. So paano guys? Mag-relax muna ako at nag-iinit talaga ulo ko eh. Ha? Sige guys. Bye-bye. Okay, so I have a message to you, Jim Paredes. I'm speaking in behalf of the young people and as a youth leader, I condemn your actuations yesterday. Kapal ang mukha mo, pinalayas mo yung kabataan doon. Bakit? Sino ba may sabi na bawal sila doon? Eh di ba nga, nag-invite ka ng mga tao doon? Ayun, tumugon sila sa panawagan mo, pumunta sila doon. Hindi mo naman sinabi na para lang sa mga pro-Aquino yun. Galing-galing mo, pinalayas mo sila. Sinigaw-sigawan, pinahiya. Tapos kinuha niyo pa yung banners nila. Kapal ang mukha mo eh. Tumanda ka nga, wala ka namang pinagkatandaan. Hindi mo ba alam, dapat sana siguro ang ginawa mo doon, kinausap mo sila ng maayos, hindi yung parang kang praning, loko-loko, parang nabubuang ka kahapon eh. Tapos yung mga kasama mo, pinalayas pa sila. Eh, isa ka pa namang, singer? Parang naging ano ka na eh, naging modelo ka na sana ng kabataan. Eh, yung sa ginawa mo kahapon, wala eh. Palpak ka eh. Subukan mo nga, pumunta ka ng Davao, ako kausapin ha. Look at me ha. Kausapin mo ako, pumunta ka ng Davao, subukan mo at hindi ka malilintikan sa akin, gago ka. Sino ba may sabi na sa inyo lang yung EDSA? Para namang kung makaasta ka, may titulo kayo doon. Tapos, meron ka pang sinabi kahapon na ano yun? Na sinabi raw ni Digong na lagyan ng baril. No? Inutusan ni Digong na lagyan ng baril yung biktima. Saan mo napanood yun? May prueba ka ba? Sige nga, pakita mo nga sa amin. Eh, puro kagawa-gawa ng storya eh. Para namang umasta ka, ang galing-galing ng mga Aquino mo. Eh, 2 Aquino nang nagdaan, naging presidente. Ilang taon yun? 12 years. Ano ba nagawa ng mga presidente mo? Ha? 2 Aquino yun. Sige nga, anong pinagmamalaki mo? Look at me, ha? Look at me. Anong pinagmamalaki mo? Eh, si Digong 7 months pa lang naging presidente. Para namang nagbubulag-bulagan ka. Ang dami-daming nangyayari ngayon. Magaganda. Eh, lahat ng sinasabi mo, patayan dito, patayan doon, 7,000 ang pinatay. May prueba ka bang si Digong ang nagpapatay nun? Galing mo ah. Bakit? Mas magaling ka pa sa mga US? Mas magaling ka pa sa NBI? Hanip ka. Hanip ka, Jim, ha? Pumunta ka ng Davao. Tingnan ko, hindi kita babalatan. Mr. Jim Paredes, mawalang galang na. Masyado lang ako naapektuhan doon sa ginawa mo doon sa bata kanina. Kung ako ba ang makakaharap mo, gagawin mo rin sa akin yun? Sasabihin mo rin sa akin yun? Look at me, look at me? Ilalapit mo rin yung mukha mo sa mukha ko? Nagtatanong lang ako. Sana wag magkaroon ng pagkakataon na magkaharap tayo. Tapos gawin mo sa akin yun. Alam mo, hindi lahat ng tao kaya mo. Hindi ko lang mapigilan na magsalita. Ngayon, pasensya ka na, hindi ako kasing galing mo pagdating sa pangalipusta o pagsasalita. Hindi yan ang style ko. Sobra lang ako naapektuhan doon sa ginawa mo. Kasi, matanda ka na. Pareho tayong matanda na. Showbiz ka. Pareho tayong showbiz. Napakapangit. Alam mo ang lumalabas? Ikaw yung duwag. I'm so disappointed. Kasi kahit na
kahit na hindi ko gusto yung gusto mo, igagalang pa rin kita eh. Hindi ko maubos maisip na magagawa mo yun. Sana, huwag mo na ulitin. Pero huwag kang mag-alala. Pag tayong dalawa nagkaharap, hihintayin ko lang kung gagawin mo rin sa akin yun. Ingat ka lang talaga. Kasi hindi lahat ng tao ay may pasensya. Hindi lahat ng tao ay kaya mo. Baka makatapat ka ng isang taong hindi ka sasantuhin. Maraming gustong maghamon sa'yo. Sayang. Sayang. Gustong gusto ko pa naman ikaw noon. Kahit hindi tayo magkaibigan. Ang pangit eh. Parang wala kang pinagkatandaan.